maling paggamit ng pagpapatawad. Matatawag ko rin itong panlilinlang sa karamihan. Kung maling paggamit ng pagpatawad ay malaking panlilinlang sa sangkatauhan o binubusog nito ang kasamaan dito sa ilusyon ng mundo. O isa ito sa ginagamit ng invisible na kulungan upang lalong gumawa ng hindi maganda o masama ang bawat isa dahil sa maling paggamit ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay dalawang klase ito. Kapag hindi mo ito naunawaan ng husto, kung paano ito gamitin, ay ito mismo ang magpapakalat ng kasamaan o bubusog ng kasamaan dito sa ilusyon ng mundo. Dahil isa rin ito sa pinakamatinding panlilinlang sa bawat isipan o pangunawa ng tao. At muli ako nga pala si Robert, makakatulong mo kung paano buksan ng husto ang pangunawa mo, ang espiritu mo o magiging gaway mo, at katulong mo kung paano magagawa ng husto na madaling maunawaan ang mga bagay-bagay o ang tunay na totoo o mahalaga na makakatulong sa bawat isa upang maiwasan na o makalaya na sa invisible na kulungan o mabuhay tayo ng hindi nakokontrol ng kasamaan. At sa topic ko na to ay malalaman nyo kung paano ang paggamit ng tamang pagpapatawad o paano nalililang ang karamihan sa salitang pagpapatawad. Ang sabi ng karamihan o maling paniniwala na ang pagpapatawad daw sa mga individual na gumagawa ng hindi maganda ay napakahalaga kasi mabuting tao ka. Ngunit ito ay malaking kalokohan o malaking panlilinlang dahil sa bibigyan kita ng mga ilang example na bakit nagiging masama ito o bumubusog ito sa kasamaan dito sa ilusyon ng mundo. O lalong ito ang nagpapalala ng kasamaan na gumawa sa bawat individual dahil sa maling pagkaunawa ng pagpapatawad. Dahil ang totoo, kung may isang individual o may isang tao na nakagawa ng hindi maganda, sabihin na natin na sa material na bagay, panloloko, pagnanakaw, o paggawa ng hindi maganda upang mapasama ang kapwa. At isama na rin natin ang panloloko sa karelasyon, panloloko sa kapartner o panloloko sa asawa. Nakadepende ito sa individual ang pagpapatawad. Kung ang gumawa sa iyo ng hindi maganda ay kaya mong kalimutan, kaya mong iwasan, kaya mo nang hindi pansinin ang ginawa niya sa'yo, ay walang problema na patawarin mo siya. Ngunit tandaan mo ito na wag nang magawa sa'yo. Wag mo itong kakalimutan dahil depensa mo ito na hindi na gawin sa'yo ulit. Ngunit pagdating sa sitwasyon na alam mo na ang ginawa niyang hindi maganda, lalong-lalong sa tinatawag na pagmamahal o tunay mong mahal ang karelasyon mo, ngunit ito mismo ang gumagawa ng hindi maganda o panloloko, nakadepende ito sa iyo ang tunay na pagpapatawad. Dahil hindi lang mismo sa karelasyon mo ang magdudulot nito kung maganda ba o tama ang desisyon mo. Na sinasabi ng karamihan na ang pagpapatawad daw ay sa mabuting tao. Ito ay malaking panlilinlang. Kung alam mo na paulit-ulit na mararamdaman mo, mararanasan mo sa sarili mo yung ginawa niyang masama o yung ginawa niyang panluloko o masakit na ginawa sa iyo, at ikaw lang mismo ang pwedeng magpatawad sa kanya o magdesisyon nito. Walang iba, hindi yung panlilinlang na kailangan mo daw na mag-alay o magbigay ng kung ano-ano para mapatawad yung ginawang kasalanan. Kasi panluloko po yan upang pakinabangan ng karamihan, gumawa ng kasalanan at susuhulan lang dahil daw sa sinasamba nilang hindi nakikita. Kung sa tingin mo ay hindi mo talaga makakalimutan na sobrang sama ng ginawa sa'yo o panluloko, normal na nangyayari sa karamihan na panduloko sa karelasyon o pagmamahal. Ginagamit yung pagmamahal dahil sa gustong pakinabangan yung kapwa. Dahil sa gustong gamitin lang yung kapwa. Unang-una, tingnan mo ito sa sarili mo. Huwag mong ibaba yung sarili mo. Alam mo yung halaga ng sarili mo na hindi mo siya niloko o minsan hindi mo ginawa ng masama. Ngunit kung ikaw ay ginawa ng masama, magdudulot sa'yo ng paulit-ulit ng hindi maganda. Walang ibang magdedesisyon nito upang mapatawad mo siya o kaya hakbang mo resulta sa ginawa niya na hindi maganda sa'yo. Walang iba kundi ikaw lang mismo. Dahil sa napakahirap na pinipilit mo sa sarili mo na patawarin, kapag naaalala mo yung ginawa sa iyo na hindi maganda, ay ikaw ang masasaktan, paulit-ulit mo mararamdaman ito. Dahil nawalan ka ng aksyon sa sarili mo kasi binabalanse mo na kailangan maging mabait kang tao, mabuti kang tao. Kasi papatawarin mo yung gumawa sa iyo ng masama, gumawa sa iyo ng hindi maganda. Ngunit ikaw ang magsasaper, walang iba, di ba? Dahil paulit-ulit mo maalala
ikaw totoo ka sa kakarelasyon mo o mahal mo, ngunit sila, ang pakay sa'yo ay pakinabangan ka lang o gamitin ka lang. Ngayon, ikaw na paulit-ulit na nakakaalala sa ginawa niyang hindi maganda, ikaw ang magsasuffer, at yung gumawa sa'yo ng hindi maganda at yung naging dahilan kaya't niloko ka ay nagpapakasarap sila. Ang sarap ng buhay nila. Samantalang ikaw, iniisip mo yung pagpapatawad upang maging mabuting ang tao dahil nalilinlang ka ng maling paniniwala. Ikaw ang nagsasuffer ng paulit-ulit. Kaya ang totoo, itong maling paniniwala na ito, isang nagdudulot ng hindi maganda sa individual, ay ang tunay na magdedesisyon nito. Walang iba kundi ikaw mismo. Kung ano ang pinakatamang aksyon para sa sarili mo na makakapagpagaan sa loob mo, yun ang gawin mo. Kung kaya mo talaga siyang kalimutan, kaya mo nang hindi pansinin ang ginawa, ngunit ikaw mismo ang magdedesisyon sa dapat mong gawin upang hindi ka makaranas ng paulit-ulit ng sama ng loob o hindi maganda dahil sa ginawang kasamaan sa'yo ng pinagtiwalaan mong tao o mahal mong tao. Ngayon, tanggapin mo rin sa sarili mo kung ano man ang maging aksyon mo, kung ano ang magiging resulta nito dahil mayroon tayong batas ng gobyerno o ginawa na ng tao. Ngunit walang ibang magdedesisyon dito kundi ikaw mismo. Alisin mo sa paniniwala na ang mabuting tao o mabait na tao yung mapagpatawad dahil hindi mo alam, ikaw rin mismo ang bumubusog sa kasamaan. Ikaw rin mismo ang nagtutulak na gumawa ng paulit-ulit ang ibang tao sa kasamaan. Paano ko nasabi? Dahil hindi mo alam sa ginagawa mong yan, may nakakamasid hindi lang sa loob ng pamilya mo o sabihin na nating anak mo, pamangkin mo, o kaya kapitbahay mo o ibang tao. Sabihin na natin na bata pa. Nakikita nila, nalalaman nila yung mga sitwasyon, mga pangyayari, panluloko, panggugulang, pagdagawa ng hindi maganda sa mahal sa buhay o kapwa. Nakikita ito ng mga ilang individual na maliliit pa. Ngayon, anong iisipin nila? Kung tunay kang nag-iisip, kung tunay na matalas ang iyong pag-unawa, malalaman mo at maunawaan mo ang punto ko at ang ibig kong sabihin. Kapag nakita nila na may ginawang masama yung isa sa karelasyon nila o kaya sa ibang tao at pinatawad lang ito na walang resulta o kaya walang kaparusahan, makikita ng mga bata, makikita ng mga ilang kabataan o ibang tao o maliliit pa na yung gumawa ng hindi maganda ay wala palang problema o gumawa ng masama, panluloko, panggugulang, panggagamit ng kapwa dahil sa napapatawad naman pala. So hindi mo ba nakikita na sa mga maliit pa lang na individual, nakikita nila yun, natatandaan nila yun. Tatanda sila, nasusundin nila kung anong ginagawa ng matanda. Kaya wala naman palang problema, wala naman palang parusa. Dahil kapag mabuti kang tao, ikaw ay mapagpatawad. Ngunit hindi mo alam yung masamang tao, ginagamit yung pagiging mabuti mo dahil di mo alam nalinlang ka. Kasi ang totoo, kung ano ang ginawa mo, masama man yan o mabuti, may resulta yan sa sarili mo. Kaya kung gagawa ka ng masama, o kung sino mang ang gumawa ng masama na individual, dapat tanggap nila sa sarili nila kung anong resulta nito. Dahil walang ibang magbibigay ng kaparusahan nito sa ginawang hindi maganda, kundi yung ginawan nila ng hindi maganda. Hindi yung sinasamba nila na nanlilin lang sa kanila dahil sa pakinabang lang. Ngayon na alam kong nauunawaan mo na matindi itong panduloko o manipulasyon. Kaya tandaan mo ito. Ang pagpapatawad ay nakadepende ito sa ginawan ng masama, ginawan ng hindi maganda. Hindi yung nalilinlang ka sa mapagpatawad ka, ikaw ay mabuti. Gagamitin yan ng mga kasamaan dito sa ilusyon ng mundo o ang mga taong mapagsamantala. Dahil at di mo alam, mismong bata, tinuturuan mo o ibang tao o kabataan, tinuturuan mo na, wala palang problema, gumawa ng masama, manloko, manggamit, dahil sa napapatawad naman pala. Pero kung mismong nandun mismo, makikita nila ang parusa galing sa ginawa ng hindi maganda, magtatanda sila, ultimong bata, magtatanda sila. Magiging aral sa kanila yun. Hindi pala po pwede na gumawa tayo ng ikakasama ng kapwa, panloloko o hindi maganda. Dahil sa may parusa pala ito. Ngunit kapag nalaman niya ng mga bata, nakita nila na ang paggawa pala ng panloloko o hindi maganda ay walang problema dahil napapatawad naman, ikaw mismo ay bubusog din sa mga
nakakakita sa iyo na mga bata pa dahil sa malalaman nila na wala palang problema gumawa ng masama o hindi maganda panluloko dahil sa napapatawad naman ito. Yan ang totoo. So, ngunit nakadepende pa rin ito sa paniniwala mo. Kung ano sa palagay mo ang magiging magaan sa loob mo, na magiging hakbang mo, yun ang gawin mo. Dahil napakahirap ng iniisip mo magpatawad ngunit paulit-ulit mo na maalala yung ginawang panluloko sa iyo o hindi maganda. Sila ay nagpapakasarap ngunit ikaw ay nagpapakahirap dahil sa nalinlang ka rin ng maling paggamit ng pagpapatawad. Kasi once na pinapatawad mo ng pinapatawad yung isang individual na gumawa sa ng hindi maganda, uulit at uulitin pa rin yan. Kaya ikaw mismo ang magdedesisyon kung ano ang alam mong nararapat na hakbang mo. Hindi yung malinlang ka lang ng maling paniniwala o paggamit ng pagpapatawad ko. No? Dahil na-adapt kasi ito sa maling paniniwala na ano ang sabi? Iyong tunay na Mesaya nga, yung isinugo dito. Ibinuwis yung buhay upang mapatawad ang sangkatauhan sa kasalanan. Yan po ay matinding kalokohan at malaking panlilinlang. Kung naniniwala ka rin sa na tinubos ang kasalanan ng sangkatauhan dahil sa pinadala dito yung Mesaya, ibinuwis yung buhay, tubusin ang kasalanan. Ibig sabihin, matindi na po ang bulag na po ang pangunawa mo o yung isip mo. At ipapaliwanag ko yan sa mga susunod kong video upang maunawaan mo ng husto kung bakit ko nasabi na napakatinding panlilinlang at wala sa tamang pag-aanalisa yung paniniwalang pinadala dito o may isinugo dito o ang tinatawag nilang tunay na Mesaya upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan dahil yun din mismo ang nagtutulak o bumubusog sa bawat individual na gumawa ng kasalanan. At sana po ay may natutunan kayo at may nalaman kayo sa mga sinabi ko. Malaking bagay na rin po sa akin na like nyo ang video ko at subscribe kayo sa akin. At share na rin natin sa mga individual na alam natin na naghahanap din ng ganitong informasyon upang makatulong tayo na makaiwas na sa hindi magandang nararanasan ng paulit-ulit dito sa ilusyon na mundo at ang magising na ang karamihan ang kanilang pangunawa upang mabuhay na tayo ng malaya nang hindi nakokontrol ng invisible na kulungan o kaya ng kasamaan o masamang enerhiya dito sa ilusyon na mundo. At maraming salamat po. See you sa next video ko.